Hello guys, what a beautiful Sunday morning and welcome back to my channel. This is Crazy Breeder and for today's video ay mag-a-update lang ako ng outdoor setup ko at maglilinis. As you can see, meron akong dalawang yayamanin pots, specifically for grow out pots ito. Hiwalay yung male and female. Nasa 4 to 5 strains ng guppies ang meron tayo dito. Meron tayong ABT, SBT, Full Gold, Gold Lace, at AFP White. Ang pot na ito ay nilagyan ko lang ng substrate, Osmocote root tubs, tsaka nilagyan ng lava rocks. Nilagyan ko na rin ng aquatic plants, Amazon frogbit, dwarf hairgrass, pothos plant, at isang plant na nabili ko lang sa shop. Ang pinaka gusto kong plant dito is pothos plant. Mamaya isi-share ko sa inyo kung bakit. Dito naman tayo sa left side na tab. Meron tayong RDSS dito. Pero plan kong tanggalin ito kasi hindi siya magandang tignan. Hindi siya ka-level ng yayamanin pots. Biro lang pero ililipat ko talaga yan. Next, dito naman tayo sa aquatic plants ko. Kung nakita nyo yung first video ko, kaunti lang yung mga nakatanim dyan. Compare sa ngayon na malago na tignan. At nagtanim na rin ako ng mga sili, sibuyas, mga luya para isahog na natin yung mga alaga nating guppies pag tayo ay na bad trip. Dito naman is meron tayong frogbit na pinaparami natin at kaunting duckweed. At eto yung isang gusto kong linisan guys kasi kung makikita nyo, mabilis gumapang itong mga kangkong. Okay naman sana lalo na kung magsinigang tayo, pero weekly, kailangan mong mag-trim para ma-maintain mong malinis yung spot na to. Ayan guys, kung makikita nyo, sobrang magulo tignan. Hindi siya pwedeng iwanan mo ng isang buwan kasi lalago siya at mahirap linisin. Kaya plan kong palitan to ng low-tech plants para pwede mo siyang hayaan dyan at less maintenance. Dito naman tayo sa aking styro box. Meron akong ABT dito, Anubias, tsaka Dwarf Sagittaria na ready to plant na. So far, okay naman yung mga guppies ko dito. Dalawang female at isang male na hindi magkakapatid. At dito naman yung mga water bottles ko. 6 liters yan for breeding. Once mag-drop na sila, tatanggalin ko na yung mga breeders ko at ibabalik na sa kanilang breeding containers. Ito naman yung AFR ko. Lagi siyang pumipwesto dyan sa dahon na yan, tsaka minsan dun sa bottom. Kaya akala ko minsan may sakit itong guppy na to. Dito naman tayo sa 5 gallons tank ko. Halo-halo na yung mga strains dito, baby gourami at ibang mga kal, anubias, pothos plants, snails, shrimps at red roots. Mapapansin mo rin pag lalapit ka sa tank ay magkukumpulan yung mga isda. Isa lang yan sa mga indication na healthy yung mga pet mo. Dito naman tayo sa baba. Meron akong dalawang 9 liters container. Dito sa left, mga Toxidocoy. At sa right naman, meron akong pair na EBM at isang male na Dark Knight. Pinagsama ko na nga lang din sila para mas masaya. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita na nagme-mate sila. Pero hahayaan ko lang muna sila dyan para maging komportable sila. Ito yung mga short body Toxidocoy ko, dalawang female at isang male. Cute pala talaga nila sa personal. At kung i-compare mo sila sa normal size guppies, ay hamak na mas maliit sila. At ayan yung female EBM ko. At balik tayo sa aking AFR. Ito yung isda na tinatamad na lumangoy. Ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Habang napasarap tayo ng kwentuhan, ay nilinis ko na nga yung big styro box ko. O diba? Meron tayong substrate dito, nasa 1 kg at black sand. Tara at umpisa na natin. So ibubuhos muna natin yung ating aqua soil dito sa bandang gilid na kung saan plano nating lagyan ng aquatic plants. Black sand naman dito sa right side. Same setup lang kanina, pero hindi na kangkong ang ilalagay natin. So guys, habang inaayos natin itong big styro box natin, balik tayo dun sa sinasabi ko kaninang pothos plants. Kung bakit ko ba sila nagustuhan. Ayan, kung makikita nyo, meron akong 3 flower base dyan. At merong tig-iisang gourami.
Kung mapapansin nyo guys ay sobrang dumi na ng tubig. Every 5 days ko itong wina-water change. Nga pala guys, yung sa left and right na bottle, wala talaga yung aquatic plants. Kakalagay ko lang ng isa dyan sa right. At yung sa middle naman, more than a week nang hindi pinapalitan yung tubig niyan. But not more than 2 weeks. So ngayon, iwa-water change natin lahat yan at i-compare natin ang water condition ng may pothos plants sa wala. Daily ko pala pinapakain yung mga isda ko at kung mapapansin nyo ay sobrang dami talaga nila magdumi. Yung mga walang plants, nasa 4 to 5 days lang, mapapansin mo na kaagad, yung tubig nila ay medyo cloudy na. Kumpara mo doon sa may aquatic plants na kaya pang umabot ng 1 week or up to 2 weeks. At ayan na nga, nalinis na nga natin yung ating mga glass at itatry natin na walang water change for 1 week. Tatanggalin ko rin yung isang plants dito sa right side. Medyo nakahinga na nga ng maayos yung mga alaga natin dahil malinis na yung mga tubig nila. Fast forward, after 7 days na walang water change, at eto na nga ang resulta. Pansinin yung mabuti guys yung sa left and right and sa middle when it comes sa water condition. Kayo guys, prefer nyo bang may aquatic plants sa tank nyo? Or okay lang sa inyo na wala na? Comment down below. Sana ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag kalimutang mag-like at subscribe. This is Crazy Breeder signing out.